almost his fifth year. Kunti na lang taon, one year and a few more months, he will have finished his term. Kaya, butihing kaibigan, panglaban ng ating organization, Kampilan ng Mamamayang Pilipino, ka-Eric Celis, Sir, ang ating Board of Director, Oliver Reyes, ang mga opisyal ng ating Kampilan, ating mga mahal na mga kaibigan, mga leaders ng bawat parallel organization under the umbrella of Kampilan. Magandang umaga po sa inyo lahat. good morning. Morning. Nandito na naman tayo muli nagsama-sama at ngayon dito po natin iladlad kung ano na naman ang kalagayan ng ating bansa. This is the fifth SONA of the President. It is his almost his fifth year. Kunti na lang taon, one year and a few more months, he will have finished his term. Pero we look back, tayo po ay umatras kung ano po ang mga nangyayari. Kausap ko nga parati itong aking kaibigan, si Atty. Luna, at natingnan namin na tayo ay nakalagay na sa isang failed state. Correct. Wala na. Kunting tulak na lang, mahuhulog na po tayo sa bangin. Kasi po, walang ginawa itong ating bangag na Pangulo. Yung kapatid niya mismo, na sana, sabi niya, nung maliit pa sila, inaalagaan niya yung kapatid niya. Pero hindi na niya kaya kasi patuloy ng patuloy ang pagiging adik. At nadamay ang ating bansa. Dahil walang tama na desisyon itong Pangulo namumuno ngayon sa ating bansa. Unang-una, binigyan natin ng pag-asa. Although, hindi ako sumuporta nito, pero kami ni dalawa ni PRRD, noong panahon na tumatakbo ito at sumama si Vice President Sara bilang Vice Presidente niya noong 2022. Nilapitan ako dahil ito si Martin Romualdez, kumpare kong buo ito. Nilapitan ako noong panahon na yon, sabi niya, Brad, baka pwede mong pag-iusapan si President Duterte na i-endorse man lang si Marcos kasi nandiyan naman si Vice President, ang Vice President niya. Sabi ni Duterte, over my dead body. Noong pa lang, winarningan na niya ako at sinambulat ko na sa aking mga kasama. Sinabi po ni PRRD, noong pa lang 2021, he is a weak leader. He is a drug addict. At walang kakayahan yan. Lumapit sa akin yan, gusto maging Vice Presidente, tinanggihan ko. Dahil alam ko na walang potensyal yan na magiging leader ng ating bansa. So since then, it has borne out in my mind na ganun talaga. Kaya as early as 2022, doon sa isang radio station, September of 2022, we launched our criticism of Marcos Jr., mga kaibigan. Dahil bigyan siya na tumbuhan ng Agriculture Secretary, pumalpak na bigla. Tuloy-tuloy ang smuggling, tuloy-tuloy ang paggagancho, yung sugar, niluto na nila.
Kaya nga yung Vic Rodriguez ay natanggal dahil sa sugar fiasco. Ha? Tuloy-tuloy ang pagsinungaling na bibigay niya yung 20 pesos na rice. So, we are now 5 years. Nag-give up siya sa agriculture dahil hindi niya kaya. Ngayon, kailangan na sana mag-give up na siya bilang Pangulo dahil hindi na niya talaga kaya. So, mga kaibigan ko na dito, ilang taon na, since 2023, nanawagan na po kami. Kaya nga tinatag namin yung Marcos alis dyan. Ha? Ito yung pinakauna naming tinatag kasi as early as 2023, nakita na natin yung kapulastugan na pinaggagawa ni Marcos. Hindi natin alam na noong 2023 pala, nag-umpisa na yung hundreds of billions of insertions. Noong 2024, inulit niya. Noong 2025, inulit. In fact, pati yung mga kasabwat niyang mga biglawan, at mga pulahan at mga dilawan, isa dyan yung si foot and mouth disease. Sino ba yung foot and mouth disease? Frank M. Drilon. Sabi ni... May tulog na Senado. Sabi nitong tamatsoy na ito, siya mismo, the 2025 budget is the most corrupt budget. Pero, mahiya kayo. Sabi niya, mahiya kayo. Ngayon, dapat, sinabi ni Ka-Eric, dapat ang tema ngayon ng SONA ay, ako nahihiya sa inyo. Bakit walang natupad na mga promesa? At ang inflation ngayon nasa 6.8% na mga kaibigan. Anong significance na? It has a reverberating effect on the economy. It has the effect of our foreign exchange. Magkano na ngayon? Kagagaling ko lang sa labas, nagpapalit ako ng konting pesos to dollars. Kung papalit ka doon sa airport, 62.5%. 62.5 pesos to $1. More or less, nasa between 61.8%, 61.8 pesos to 62 pesos na ngayon. Anong significance po niya? Unang-una, kinuhanan niya ng pera ang mga bangko. Alam naman natin, ang Land Bank was established para bigyan ng empowerment ang mga farmers. Doon po ng pera para mahiram nila para ibugal sa lupa to cultivate their land. Pero inuwala niya ng 50 million, mga kaibigan. Kitang-kita na. Yung Land Bank naman, yung mga entrepreneurs. Yung BBP naman, yung mga entrepreneurs. Doon po kumukuha ng pera na loan para sa kanilang pagtatag ng mga maliliit na negosyo. Kinuhanan din ng 50 billion. Dinala nitong Maharlikapan. Sino nakikinabang? Yung mga crony, yung mga tangko, yung mga rason. Kung sino-sino mga cronies na kung iniwanan man lang sana yung pera sa Land Bank, ang dami pong farmers. Kaya ngayon, umaangkat tayo ng halos lahat natin na mga basic needs sa ating pamamahay. Bigas, inaangkat. Sugar, inaangkat. There was a time na Secretary of Agriculture siya, imbis na bumaba, tumaas to 700 pesos ang bawat kilo ng sibuyas. Correct. At yan ay hindi pa na-address hanggang ngayon. So kung ang dollars natin ay $1 is 62 pesos. 62 pesos pa ang dami ng pesos natin para bumili ng mga sibuyas, ng mga bigas, ng mga kung ano-ano. Kasi ini-import natin halos ngayon.
Kaya, kawawa ang mga farmers natin, mga kaibigan. Kaya I would be surprised kung anong pambubulol na naman ang sasabihin niya ngayon. Ha? Pero ang matindi sa lahat, mga kababayan, well, I'd like to welcome Konsehal Rani Ludovico from Quezon City. Ito po yung ating inaasahan sa ating mga participants sa mga rally natin. Ha? Okay. So, yung mga kababayan, wala nang karapat-dapat na sabihin pa si Marcos. Matutuwa sana ang buong Pilipinas kung sabihin niya, mga kababayan, ako ngayon dito sa fifth zone ako, I am tendering my resignation. Yun! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Now! Kasi nga, bakit naman? Nahiya kayo. Mahiya kayo. Pero, sino bang nakulong? Ha? Sino bang nakulong sa mga nahiya? Ni isang congressman, wala pang nakulong, mga kababayan. Ha? Wala pang nakasuhan. Ha? According to Pinky, yung baka ng senador, 67 daw. 67 daw ang mga congressman na mga contractor. Pero nasaan na? Wala. Ha? Oh. So, yun mga kababayan, wala na talagang asahan tayo. Imbes na yung ating kaibigan na si Marcoleta, walang kasalanan, walang involvement, yung pang-inuna. Pero yung sinasabi niyang Joel Villanueva, Chris Escudero, sabi ni Ombudsman, mga 3 weeks ago, sabi niya, 1 linggo na lang magkakasuhan. Saan na ang kaso ni Kilay Escudero? Wala. At ni Joel Villanueva na maraming chicks? Wala. Walang nangyari sa kanilang kaso, mga kababayan. So, ano pa ngayon sasabihin ng ating Pangulo na sabi ng kapatid niya, drug addict? Wala na masasabi. Kaya, lahat ng sasabihin niyan, puro kasinungalingan. Kung anong sasabihin ni Claire Castro, mas doble kasinungalingan ang sasabihin ni Marcos Jr. na kababayan. So, ngayon, asahan natin na wala nang mangyayari after 2028. Kaya tayo sana together, ito, nandito si General Virgil from UPI, si Atty. Luna at mga iba pa mga leaders, magbuklod-buklod na tayo. Let's go for one big bang. One big bang. Yes! At manawagan na tayo. Marcos resign. Marcos resign now! So, hindi ko na nakawin pa ang pagkakataon ng ibang mga speakers na magsalita. Ang masasabi ko na lang po, magkaisa po tayo at panawagan na po natin. Kasi wala namang sasabihin after the 27 July, yung kanyang pipso na lalo pa tayong mababaon sa putik. Kung doon tayo sa isang lugar na binabaha, pagkatapos nung tubig na wala, tayo ang nabaon sa putik under this Marcos administration. Correct. Yun po. At nakita niyo na for the last time, let me say this. Puro kabulastugan ang nakikita natin sa impeachment. Yes. Sabi ko nga dito sa mga huwad na mga prosecutor, na mga congressman or mga congressman, mga walang hiya.
Kung sa basketball pa yan, bench warmer. Bensoy. Bensoy. Binsoy. Pero magkano nilulusay ng House of Representatives na pondo para i-maintain sila, para nakaupo lang at palakas ng kanilang kain doon sa mga snacks at nagpapainit ng kanilang puwet doon sa upuan. Wala. Ang pinakabobo na pinakapangit na babae, ilang beses sinita ng presiding officer. Nakakahiya. Kaya, and they are spending itong impeachment 25 million a day. A day. Can you imagine? Ilang araw pa lang, ang tagal pa matatapos. So, ilang bilyon kaya ang lulustayin dyan. Pero alam naman natin lahat, mga kababayan, na wala nang katuturan yan. Kasi, maski ano pang gagawin nilang, kung ilang pang matibag, ilang witness na, the decision will always be acquittal of the Vice President. Yes. Yes. Why? Hindi nila makuha yung 16 eh. So, can you imagine spending billions para lang ang purpose ay propaganda para sirain lamang ang ating business? Exactly. Yes. So, yan lang po. At manindigan tayo today and the rest of the days para magkabuklod-buklod, magsama-sama po tayo lahat. Mabuhay po ang Pilipino. Maraming salamat ating political